isang dalaga ang naglabas ng isang set ng matatalas na ngipin na parang pang-ahit. Lumayo ka sa akin. Bigla siyang sumugod at bumaon ang mga ngipin niya sa leeg ng isa pang babae. Agad na bumuhos ang dugo, na para bang isang vampira ang umatake. Isa-isa niyang nilalapa ang mga lalamunan ng kanyang mga biktima. Pero balikan muna natin ang mga nangyari ilang araw bago iyon. Si Heidi ay isang social media influencer. Dinala siya ng kanyang boyfriend na si Ron, na isang photographer, sa beach para sa isang sexy photoshoot upang madagdagan ang kanyang followers. Pero may isang malaking problema. Kamakailan lang ay nagkaroon ng aksidente at pagkatunaw sa isang kalapit na nuclear power plant. Tinangka itong itago ng gobyerno, pero kumalat pa rin ang balita. Nag-aalala si Heidi na maaaring kontaminado ang tubig kaya ayaw niyang lumangoy. Patuloy siyang pinipilit ni Ron hanggang sa tuluyan siyang pumayag. Doon nagsimulang magkamali ang lahat. Biglang lumitaw ang isang pating. Hay nila nito si Heidi sa ilalim ng tubig bago pa man siya makasigaw. Sa dalampasigan, abala si Ron sa kanyang camera kaya hindi niya napansin ang nangyari. Nang mapansin niyang wala na si Heidi, inakala niyang umalis lang ito dahil sa galit. Hindi na niya ito hinanap. Kinuha lang niya ang kanyang mga gamit at umalis. Kinagabihan, isang batang magkasintahan ang nakakita kay Heidi na nakahandusay sa dalampasigan. Sinabihan ng lalaki ang kanyang girlfriend na humingi ng tulong habang siya naman ay mananatili para bantayan si Heidi. Biglang nagising si Heidi. Sinubukan siyang pakalmahin ng lalaki. Pero sa isang iglap, naging mabangis si Heidi at kinagat ng malakas ang kanyang leeg. Nang bumalik ang girlfriend nito, nakita niyang nakadapa si Heidi sa ibabaw ng kanyang boyfriend. Ang una niyang naisip ay niloloko siya nito. Pero nang lumapit siya, napansin niyang may napakalaking mali. Tumubo kay Heidi ang isang buong set ng matatalas na ngiping parang sa pating. Bago pa man makasigaw ang babae, pareho na silang namatay. Matapos mapawi ang kanyang gutom, bumalik sa normal ang katawan ni Heidi. Pero labis siyang natakot, isang kagat lang ng pating, at ngayon ay isa na siyang halimaw. Nagpanik siya at agad na umuwi. Samantala, hindi man lang tinanong ni Ron kung nasaan siya. Habang nagtatalo silang dalawa, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Heidi at nagsuka. Sa loob ng kanyang isinuka, may isang bagay na hindi inaasahan, isang susi ng sasakyan. May isip mo kung gaano kalupit ang kinain niya para mapunta ang susi sa kanyang tiyan. Hindi napansin ni Heidi ang mga susi dahil sa sobrang takot at pagkabigla niya. Kinabukasan, isang batang lokal na reporter na nagngangalang Christopher ang nakarinig tungkol sa mga pagpatay sa beach. Agad siyang nagtungo roon upang i-cover ang kakaibang insidente. Ayon kay Christopher, nang matagpuan ng mga pulis ang mga bangkay, halos hindi na makilala ang mga ito, punit-punit at nagkalat sa buhangin, tila isang madugong masaker. Sa dalampasigan, nakita niya si Heidi, dati niyang kaklase. Sandali silang nag-usap, pero umiwas ito at ayaw pag-usapan ang insidente. Bigla siyang umalis at naiwan ang kanyang pitaka. Samantala, sa isang villa para sa photoshoot, isinama ni Ron si Gina, na agad nagpakita ng pagiging dominante at ininsulto si Heidi. Pinili ni Heidi na manahimik, pero lalo lang siyang pinahiya at hindi pinansin ni Ron. Habang tumatagal, lumalalim ang galit ni Heidi. Nang magasgas ang bukong-bukong ni Gina at dumugo ito, biglang nagising ang matagal niyang pinipigilang uhaw. Sinundan ni Heidi si Gina sa kwarto at doon niya ito pinatay. Nang dumating si Ron, nakita niya ang pagbabago ni Heidi at natakot, ngunit hindi siya nakatakas. Pinatay din siya ni Heidi at inubos ang kanyang dugo. Sa una, nanginginig si Heidi sa kanyang unang pagpatay, pero kalaunan ay naging kalmado siya, parang sanay na sa pagkitol ng buhay. Agad namang tinawagan ni Heidi ang kanyang agent, at parang walang nangyari, nakakuha agad siya ng panibagong trabaho. Samantala, mas lalong naging determinado si Christopher na alamin kung ano talaga ang nasa likod ng mga pagpatay. Habang sinusuri niya ang mga ebidensya, may isang bagay siyang napansin na hindi tugma. Masyadong maliliit ang mga marka ng kagat sa katawan ng mga biktima para magmula sa isang matandang pating. Ibig sabihin, posibleng mali ang lahat ng kanilang inaakala. Hindi ordinaryong pating ang umatake sa mga taong ito. Pero kung hindi ito pating, ano naman kaya ang nilalang na gumawa nito? Samantala, ang matalik na kaibigan ni Heidi na si Shena ay isang marine biologist. Pansamantala siyang nakikitira kay Heidi habang iniimbestigahan ang sunod-sunod na pagpatay sa beach. May sinusundan din siyang conspiracy blogger na gumagamit ng pangalang Truth Jedi. Ayon sa blogger, ang nuclear leak ay nagpakawala ng radioactive isotopes na unti-unti nang kumakalat sa food chain. At posibleng may ilang hayop na naapektuhan na ng radiation at nagsimulang mag-mutate. Seryoso si Shena sa posibilidad ng contamination, pero hindi siya lubos na naniniwala kay Truth Jedi.
Para sa kanya, baka pinalalaki lang nito ang isyo para mas maraming makakuha ng views. Nang dumalaw si Christopher sa bahay ni Heidi para isauli ang kanyang wallet, napunta ang usapan sa misteryosong mga pag-atake. Nagpalitan sila ni Shena ng mga teorya tungkol sa nangyari. Naniniwala si Shena na maaaring isang pating na naapektuhan ng radiation ang nasa likod ng mga pagpatay. Pero para kay Christopher, mas posible pa ring tao ang tunay na salarin. Bago umalis si Christopher, iniabot niya kay Shena ang kanyang contact card. Sinabi niyang kung may makita silang bagong impormasyon, agad nilang ipaalam ito sa isa't isa. Pero hindi nawala sa isip ni Shena ang teorya tungkol sa radiation. Dahil gusto niyang malaman ang katotohanan, pumunta siya sa lugar na pinaniniwala ang apektado ng contamination para kumuha ng mga water sample at ipatest. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis sa beach, may nakita siyang bagay na talagang nagpatigil sa kanya. Sa buhangin, nagkalat ang mga patay na isda. At ang mas nakakatakot, parang may kakaibang berdeng liwanag na nanggagaling mismo sa loob ng kanilang mga katawan. Doon napagtanto ni Shena na maaaring mas malala ang contamination kaysa sa una niyang inaakala. Pagbalik niya sa bahay, tinanong niya si Heidi kung ano na ang nangyari sa relasyon nito kay Ron. Hindi na nagbigay ng maraming detalye si Heidi at sinabi lang na naghiwalay na sila. Hindi naman talaga gusto ni Shena si Ron simula pa noon. Kaya para sa kanya, magandang balita ang paghihiwalay ng dalawa. Kaya masayang-masaya si Shena at napasayaw pa siya para ipagdiwang ang kalayaan ni Heidi. Pero habang nagkakatuwaan sila, biglang may kakaibang nangyari kay Heidi. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Shena, hinawi ang buhok nito at biglang hinawakan ang leeg nito. Halos kagatin na niya si Shena, pero sa huling segundo, nagawa niyang pigilan ang sarili. Napansin ni Shena na parang may kakaiba kay Heidi. Pero sa halip na maghinala, inisip niyang nasasaktan lang ito dahil sa nangyari kay Ron. Para mapasaya ang kaibigan, inimbitahan niya si Heidi sa isang bonfire party. Kinabukasan naman, pumunta si Heidi sa isang photoshoot sa studio. Pero malas niya dahil napakabastos at mapanglait ng photographer. Kahit maliit na bagay, pinakuna nito at sinisigawan ang mga tao sa paligid. Nang subukan namang ipagtanggol ng isang batang intern si Heidi, pati ang kawawang bata ay pinaghinitan ng photographer. Hindi na nakatiis si Heidi. Tinawagan ng photographer ang agent niyang si Jackie para ireklamo si Heidi at sabihing ayaw nitong makipagtulungan. Pero hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huli niyang reklamo. Maya-maya, patay na ang photographer. Samantala, nakaligtas ang intern na kanina lang ay nagtangkang tumulong kay Heidi. Sinabihan siya ni Heidi na umalis na agad bago pa mahuli ang lahat. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, tumawag si Jackie. Gusto niyang pumunta agad si Heidi sa opisina niya dahil kailangan nilang pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay at magtakda ng mga bagong alituntunin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy naman sina Christopher at Shena sa pagsasaliksik tungkol sa mga misteryosong pag-atake. May nakita silang post mula kay Truth Jedi tungkol sa isang batang Pilipino, na ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nakatapak sa isang kumikinang na nilalang sa dalampasigan. Pagsapit ng gabi, biglang nilagnat ang bata. Pero mas nakakagulat ang sumunod na nangyari. Nang dalhin siya sa ospital, bigla niyang inatake at napatay ang 5 doktor. Ayon sa teorya ni Truth Jedi, kapag ang DNA ng isang mutated na hayop ay nagsanib sa DNA ng tao, maaaring magbago ang tao at maging isang nakakatakot na nilalang. Hindi man lang alam ni na Christopher at Shena na habang pinag-uusapan nila ang teoryang iyon, kaharap na mismo nila ang isang taong maaaring unang biktima ng ganitong pagbabago. At ang taong iyon ay si Heidi. Nang malapit nang umalis si Christopher, may napansin siyang kakaiba sa labas ng bahay. Isang susi ng kotse ang nakita niyang nakahandusay sa may kanal. Bigla niyang naalala ang mga detalye ng kaso. Binuksan niya ang kanyang mga notes at ikinumpara ang susi sa impormasyon tungkol sa sasakyan ng mag-asawang namatay. Pareho ang brand. Hindi na niya ito itinuring na simpleng pagkakataon. Kaya agad niyang sinundan kung saan dinala ang mga sasakyan ng mga biktima. Nang makarating siya sa impound lot, nakumpirma ang kinatatakutan niya. Ang susi na nakita niya sa labas ng bahay ni Heidi ay pag-aari mismo ng mag-asawang namatay. Pero ang mas malaking tanong ngayon, bakit nasa bahay ni Heidi ang susi ng kanilang sasakyan? Doon niya tuluyang napagtanto, si Heidi ang posibleng nasa likod ng lahat. Tinawagan niya si Shena, pero walang sumagot. Samantala, nasa bonfire party si Shena kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Sam at si Heidi. Napansin ni Shena na tila nahuhumaling si Sam kay Heidi, kaya agad niya itong binalaan. Pero huli na ang lahat. Naakit na ni Heidi si Sam sa isang tahimik na lugar para siya ang sunod na biktima. Mabuti na lang at dumating si Christopher.
Sinabi niya kay Shena ang buong katotohanan, lahat ng mga namatay ay posibleng kagagawan ni Heidi. Ayaw pa rin itong paniwalaan ni Shena, hanggang sa marinig nila ang nakakatakot na sigaw ni Sam. Nang puntahan nila ang pinanggalingan ng sigaw, nakita nilang nakadagan si Heidi kay Sam. Gusto siyang tulungan ni Shena, pero pinigilan siya ni Christopher. Huli na, patay na si Sam. Kinabukasan, humingi sila ng tulong kay Rick Tavern, isang propesor ni Shena. May dala itong antitoxin na maaaring makapagbalik kay Heidi sa normal. Pero kailangan muna nila ng dugo nito. Ayon kay Rick, may isang kahinaan ang mutant, ang ilong. Kapag nahawakan iyon, mawawalan ito ng malay ng ilang segundo. Pinasok ni na Christopher at Shena ang bahay ni Heidi. Nang sabihin nilang may lunas na sila, tumanggi si Heidi. Para sa kanya, isa na siyang perpektong apex predator at ayaw na niyang bumalik sa dati. Kaya nilinlang siya ni Shena at nahawakan ang ilong niya. Bumagsak si Heidi, at mabilis na kumuha si Christopher ng dugo. Pero pagbalik nila kay Rick, isang nakakagulat na eksena ang bumungad sa kanila. Patay na si Rick at binaril sa ulo. Napagtanto ni Christopher na hindi ito gawa ni Heidi. May iba pang taong kasangkot. Kaya sila na mismo ang gumawa ng antitoxin at nagplano ng bitag para kay Heidi. Gumamit sila ng dugo ng isda bilang pain at hinintay siyang dumating. Nang lumitaw si Heidi, agad nilang sinubukang hulihin siya gamit ang lambat. Pero napakalakas na niya, madali niyang nakawala. Sinubukan ni Shena na iturok ang antitoxin, pero sinipa siya ni Heidi at nabasag ang syringe. Sa gitna ng labanan, tinamaan si Christopher at bumagsak. Akala ni Heidi ay wala nang makakapidyo sa kanya. Pero sa desperasyon, nagawa ni Shena na hilahin si Christopher at makatakas silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, sa kanila napansin ang malalang sugat sa braso ni Christopher. Nakagat siya ni Heidi, at hindi maliit ang pinsala. Kaya buong gabi silang nagtago sa isang hotel, habang iniisip kung paano nila mapipigilan si Heidi bago pa siya makapatay ulit. Unti-unting nakatulog si Shena, pero hindi siya matahimik. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling sandali ni Sam. Hanggang sa bigla niyang naalala ang sinabi nito bago mamatay. May isang dahilan daw kung bakit pumunta si Heidi kay Sam, at iyon ay para magparami. Biglang napabalikwas si Shena, pero wala na si Christopher. Samantala, parang wala sa sarili si Christopher habang naglalakad papunta sa bahay ni Heidi. Para bang may kung anong puwersang humihila sa kanya papunta roon. At bago pa siya mahanap ni Shena, nangyari na ang kinatatakutan niya. Nagawa ni Heidi na akitin si Christopher at gamitin siya para sa gusto nitong mangyari. Pero pagkatapos nito, wala na siyang pakinabang kay Christopher. Kaya balak na niya itong patayin. Eksaktong sandaling iyon, dumating si Shena. May hawak siyang spear gun at walang pag-aalinlangan niya itong pinaputok. Tumama ang sibat sa katawan ni Heidi. Pero nakakagulat ang sumunod na ginawa nito. Hinugot mismo ni Heidi ang sibat sa kanyang katawan na para bang wala lang ang sugat. Galit at duguan, sinundan niya si Shena hanggang sa kusina. Pero hindi umatras si Shena. Humawak siya ng kutsilyo at paulit-ulit itong itinarak sa tiyan ni Heidi. At nang makabawi si Christopher, kinuha niya ang sibat at itinarak ito kay Heidi mula sa likuran. Dahil parehong umaatake sa kanya, nawalan na ng pagkakataon si Heidi na lumaban. Alam niyang hindi niya kayang manalo sa pagkakataong iyon, kaya pinili niyang tumakas. Muli siyang bumalik sa dagat, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat.